May napapansin ba kayo? Unti-unti nang nagigising ang taong bayan. Well, alam ko naman na marami na talagang nagising even wala pang isang taon marami nang nagising kaya lang tahimik na sila. Unlike before na napakaingay nila defending BBM. Yun ay dahil akala nila nung pagdating at pagkapanalo ni BBM ay siya na yung pag-asa ng bayan. Ang dami nga talagang OFWs na naniwala. Ang sabi nila, pag nanalo daw si BBM, uuwi na daw sila, for good na daw sila. Kumusta na po kayo ngayon? Pero anyways, hindi pa naman huli ang lahat. Ngayon, this time, marami nang nagigising at marami na yung tumatapang magsalita. Alam nyo, sabi ko nga, marami nang nagising dati pa eh. Kaya lang, wala kasi yung mga kagaya nitong nangyayari ngayon na sunod-sunod na. Nakikita ninyo, nagsasalita na si PRRD. Yung nasa SMNI, sasalita na sila. Sila Roque, Ka Eric, Loren Badoy, SAS, lahat, halos lahat na nagsasalita na. Attorney Glenchong, not to mention Attorney Glenchong, who would have thought na isang Attorney Glenchong tatawaging Bongbong Matik si BBM. Ibig sabihin, baga nasa tama na tayo, nagising na. Especially ito sa mga recent na tirada nitong si FPRRD. Grabe. Yung sabihan mo ang Kongreso na pinaka-bulok na institution sa gobyerno, aray naman, napakasakit nun. Tapos, kinall out pa si Romualdez. Panoorin natin ito. At saka yung susunod na yung ibinulgar mismo ni Attorney Harry Roque na galing din dyan sa Kongreso. Panoorin natin. Mag-liquidation tayo and you will find out what is the most rotten institution dito. You will find out it's Congress. Alright. Walang limit ang ano nila dyan. Yung pork barrel. Ito ang hamon ni dating Grabe. Pangulong Rodrigo Duterte sa mga mambabatas na pilit na pinag-iinitan ang confidential at intelligence funds ni Vice President Sara Duterte at ng iba pang civilian agencies ng pamahalaan. Matatandang kinwestiyon ng mga makakaliwang mambabatas ang paggagamitan ng confidential fund request ng Office of the Vice President at ng Department of Education na parehong pinamumunuan ni VP Sara. Di ba kayo nagtataka? Makakaliwang mambabatas sa Kongreso. Kung talagang kaibigan, beshi, ang turing ni PBBM kay VP Sara, bakit hindi siya nagsasalita? So alam na natin, halatado. Parang alam mo yun, parang mas lumalabas na pina-ooperate nila itong mga makakaliwang grupo na ito para hindi halata na sila din yung nasa likod. Maliban dito, kinwestiyon din ang ibinigay na pondo ng Office of the President sa OVP noong December 2022 kung bakit mabilis itong nagastos ng OVP. Kaugnay nito, hinamon din ng dating Pangulo ang Kamara at Commission on Audit na maglabas ng report kung sino ang may malaking pondo at kung paano winaldas ang pera ng bayan. Maghingi ako ng audit. Ngayon, kung hindi ibigay sa atin yan, I will ask everybody, from the farmer to the businessman, To the vloggers, to the church people, to every Filipino, to every soldier and policeman, that we all demand that we open the liquidation. Lahat para malaman rin namin kung paano ninyo winaldas ang pera namin. And I will demand the COA
Because if the COA will not do it, then I am asking the Filipino, everybody, every soldier, every policeman, every farmer, to demand para malaman natin once and for all kung sino ang nagwawaldas ng pera sa Pilipino. Ikaw, Franz, kayo nga komunista dyan sa Congress. Yung mga left, how did you spend the money all this year? This Romualdez, Speaker, yan ang sige bigay ng mga congressman, pinabusog nila lahat. Pero sabi ko, mag-audit tayo. Because the Speaker is poised to be or to run for President. Well and good. Gusto ko ikaw ang mapresidente. Kasi noon kaibigan kita, wala pa yan si Marcos, nakakampanya pa. May parang sinasabi ka na gusto mo. Sabi ko, okay. Sa'yo na. I was not thinking of my daughter. Perceive lang yan siya to be a good candidate. Pero tuluyan ko na, ikaw na, Romualdez. Galing po ako sa Kamara. Hindi ko po kinakailangan si SAS para sabihin na mas matindi ang extraordinary expenses. Kasi sa katunayan po, lahat ng tinatanggap nating pera dyan sa Kamara, wala na pong liquidation. Hindi lang po extraordinary expenses. Magpakatuto kayo dyan. Nung ako po ay kongresista, 2 taon naman ako nakaupo dyan, wala pong liquidation ang mga budget na natatanggap ng mga kongresista. Pinipirmahan lang natin ng certification. Mas matindi pa po ang proseso at ang patakaran dyan sa Kamara. Naging kongresista po ako, pinirmahan ko yung mga certification na yan. Nung bago ako, sa totoo lang po, ang dami nag-a-apply, yung mga dating staff na mga nawala ng kongresista. At ang palagi nilang sinasabi, kailangan nyo kami sa liquidation dahil mahirap ang liquidation. Mula po nung 17th Congress, tinanggal na po yung liquidation. Certification na lang. Yan ang extraordinary expenses ninyo. Confidential and extraordinary expenses. Lahat ng natatanggap ng congressman. Magkano yan? Nung panahon ko po, kasama ang sweldo, 700,000 a month. Kasama na lahat yan. Supplies, travel. Pero actually, may mga itemized lang yan. Ang katotohanan yan, binibigay ang bumbuo cash. Pipirmahan mo lang ang certification na ginastos mo yan. Wala nang kinakailangan pa. Wala nang liquidation. Nagulat ako kasi nga, nung nandun ako bago, nung mga unang araw ko, awawan namin nagsasabit ng resume, ang palagi nilang sinasabi, sanay kami mag-liquidate. Tinanggal na po lahat yun. Ayun. 700,000 at the minimum. Tuwan pakalinaw po, mga kababayan ng binanggit ni former spokesman ng ating presidente, President Duterte, Attorney Harry Roque, 700,000 at the minimum to 1 million. Extraordinary fund na ibinibigay sa bawat kongresista, which includes itong 3 nagmamagaling na napakasanto-santuhan nila, itong CPP, NPA, operatives na ito, nakakatanggap na ng almost close to 1 million each of them on top of the 70 million nila na budget sa kanilang opisina. At anong tawag doon? Extraordinary fund. You don't have to liquidate. Just make a certification, received, and properly expended by the office. Ibig sabihin, papel lang. Pero nagtataka ba kayo na simula nung binabanggit ito ni SAS, saka na-amplify sa media or na-amplify ng mga ibang kasama sa hanay ng mga Duterte, which is, kaya nga sabi ko, very good. Maganda yung impact din ni SAS, kasi pag nagsasalita siya ay ina-absorb nung mga kasamahan natin, maganda. Receive namin ito at nagastos na ito. Walang itemized. Ngayon, panawagan ng taong bayan, Speaker Martin Romualdez, COA, ibulatlat ninyo at busisiin ng taong bayan. Ang 3 lang ito muna, puruhan natin. Saan nyo dinala? Yes. For the last 21 years, ang billion na extraordinary fund na mga Kaya nitong extraordinary
funds na ito. Ngayon lang nabanggit ngayon lang na lumalabas. Tagal-tagal na pala nangyayari ito, ngayon lang lumalabas. Nung ito ay binuksan, usapin ni SAS, ano? Opisina ninyo na tinatanggap nyo mula sa gobyerno sapagkat you don't have to liquidate para mga ito, nalulusutan nyo at ito ang mga pinangbibili ng bala, gamot, supply ng NPA at kami nananawagan seriously sa ating kababayan, sa mamamayang Pilipino, i-demand natin ang immediate terrorism investigation kay Franz Castro, kay Raul Manuel at kay Arlene Brosas, kay Teddy Casino, kay Sarati, and all of those who were able to sit as CPP party list representatives to recover man lang ng hustisya at mabulgar sila at mapanagot sa batas ng terorismo at iba pang mga paglabag sa batas sa kanilang pagwaldas ng extraordinary fund na tumatanggap pala ito sila at samantalang parang kung umasta ay sila'y napakalinis at napakapuro. Ma'am Loy. Funds na ito, no? So after all, Yung nagsasalita na ito, ex cadre, NPA. ngayon natin na-realize na kaya pala tumagal ng 54 years, magpi-55 years na itong terorismo ng CPP-NPA dahil sa Kongreso natin. No? It is Congress that's been funding. Itong tatatlo na lang nga. Nakita naman ninyo kung paano nila pastangan ang Vice Presidente ng Pilipinas, ano? At tama yung obserbasyon niyo. Nakikinig ako, no? Ito yung nakaprograma na at ang pwede lang magtanong dito ay yung mga nasa opposition na tatatlo, no, ha? And yet, they ganged up on the Vice President, ano? Sususugan ko yung sinabi niya na nakaprogram na ito. Kasi yung makakaliwa, tatlo na nga lang yung mga yun eh. Pero nakita ninyo, na-amplify siya through media. And then na-amplify din siya through sa mga actions nila Martin Romualdez and Senate Speaker. Okay? Kasi kita nyo inuumpisa ng mga makakaliwang grupo. Tapos makikita mo doon sa action halimbawa ni Martin Romualdez, yung tinapyasan, tinanggalan, hindi inaprubahan yung confidential funds nitong Office of the Vice President. So makikita mo, naka-synchronize yung ginagawa ng makakaliwa, okay, doon sa ginagawa mismo nila Martin Romualdez, the House and the Senate. So if we are to relate ito, yung yung binulgar nila Duterte sa Harry Roque and the rest, ito nagtulong-tulong na nga tayo dito na pinakaraten at pinakamaduming institution ay yung Congress, which is ginagamit mismo ng pinsan ng presidente, ginagamit yung kanilang power, kumbaga power tripping nito they use their influence to influence lahat ng nasa Congress regardless kasama ka man sa administrasyon o yung mga makakaliwa, pare-pare sila ng galaw. Pare-pare sila. How could you say na kaibigan mo yung tao pero hindi mo man lang pinagtatanggol? Yung tatay pa at yung mga nakalinya sa mga Duterte, just like ako, inyo pong lingkod, ang nagtatanggol. Akala ko ba magkaibigan sila? So that only shows na ito, sama-sama sila. Ito pala yung ibig sabihin na binabanggit lagi ni pangalan nito ni Benhur Abalos na this is the whole of the nation approach. This is whole of whole nation approach. So ibig sabihin tama nga siya doon kasi lahat ng institution ng gobyerno, including the media, nagsama-sama sila. Kesyo ikaw ay makakaliwa, kesyo ikaw ay dilawan. Yung sinasabi nila na nalagay na sa inidoro yung 8 derecho, ngayon tropa-tropa na sila. So ibig sabihin nagsama-sama sila para i-bring down yung Vice President dahil threat nga naman. Okay, threat nga naman. To further conclude itong usapin natin, ang pinakamaduming institution na pinamumunuan ni Martin Romualdez ay ang Congress. Hawak niya
hawak nila